stability. So we will continue now. Okay. Okay, can you see this slide? Okay, we have Yes, here, yes. okay, what are the topic for discussion? Okay. Okay, we have static longitudinal stability for the aircraft. Now, explain coupling in lateral and directional. And of course, we have to discuss the Dutch roll damping technique. So again, as I've said, ito yung pinakabinabantay natin, longitudinal static stability, is the ability of an aircraft in the longitudinal or pitching, no? So this is the airplane, okay? So ito yung movement ng longitudinal nyo. Dito yan naglalaro sa lateral axis, okay? So dito yan gumagalaw pag ganon, okay? So pitching yan, no? Pitch up, pitch down, okay? So that is under steady flight. This characteristic is important in determining whether a human pilot, no? Parang ano, di ba? Parang may ano tayo, artificial intelligence pilot tayo eh. Whether a human pilot will be able to control the aircraft in the pitching plane without requiring excessive attention or excessive strength. Now, tingnan nyo ngayon yung mga stilt nga, di ba, na artificial AI, no? So, they are acting as the pilot itself, no? So, highly electronics lahat, di ba? So, meaning there is no need for the human intervention. Kaya yung definition ko rito, we have human pilot, no? Because later on, time will come that there will no be human pilot, no? All will be circuits, no? IC na lahat, no? And so on and so forth, no? Wala makita ang tao ron. So, yun, no? So, dito ngayon, it's of course, if that is having a human pilot, it needs to be that the aircraft itself should have an inherent longitudinal static stability sa pagkakadesign pa lang nung aircraft. Okay? Di ba sabi ko sa inyo yung example, this one, no? This airplane, may kita mo, malapad masyado yung ano niya, yung buntot. Okay? If you can see the horizontal stabilizer, masyado lang maliit. Okay? But this is a rectangular wing. And they just found out that for a rectangular wing, it does not need a lot of area for the horizontal stabilizer. Naging problema nito is the directional stability. That is why, kita nyo na yung vertical stabilizer, ang lapad, no? Parang layag. Okay? So, this is the result of the design, no? Design. So, hindi na kailangan yung yung malaking surface area. So nakita ng designer, hindi ko kailangan yung malaking surface area kasi stable naman itong pakpak, galapad ng pakpak. Okay? So, may problema ako sa directional, no? Wherein the aircraft will yaw to the left, yaw to the right. Kasi yung tendency nito is that magro-roll to eh. Mamaya, ibabalik natin yan. Magro-roll. Okay, when it yaw, it roll. Okay? So it needs the intervention of the rudder, okay, para maibalik niya sa position. Okay? So meaning, ito yan. Pero makikita mo yung ibang aircraft, hindi rin ganito. Makikita mo na malaki yung horizontal stabilizer. Yung isang aircraft niya, no, yung chopper, no, kasi yun lang yung nakita ko pinakamalapad, yung yung Black Hawk. Kita mo yung Black Hawk, ang lapad ng ilalim, di ba? Yung niya, horizontal stabilizer niya. Okay? Parang bilao, di ba? So, kasi yung mini-maintain niya rin is the performance to sudden pitch down at saka sudden pitch up. Okay? Di ba? Dumadive yun eh. Tapos kailangan pagbaba mo ganoon, akyat sa agad. Okay? And that is based on the maneuverability. And of course, pag kaya mo maneuver, kailangan kaya mo i-control. Diba? Diba? Kaya nga kaya sa management eh. Kung kaya mo i-maneuver yung mga tao, dapat kaya mo rin i-control. Basic. Kaya nagkumuha rin ng management eh. Diba? Kung kaya mo i-maneuver yung mga tao mo,
Kailangan kaya mo i-control. Kasi pag hindi mo kayang i-control, mag-aalsa yan, no? Ikaw ang kukontrolin. Okay? So, yun. So, yan, no? Kita nyo, may related. Katulad kanina, di ba? Derivative, bigla naging DNA, di ba? So, derivative yan. Ito, DNA. Pareho sila ng DNA. Pero pinag-usapan aeroplano, di ba? Malay mo ba kung may DNA yan? Di ba? Alam ba bining ng DNA? O kita mo, hindi ko alam. Malay ko ba yan? Kasi hindi ko naman, hindi ko, alam ko yan kung ano, pero hindi ko area yan. So, hindi ko na, hindi ko na problema yan, di ba? Pero alam ko kung saan yan, yung DNA, di ba? So, that is to identify, DNA is to identify if there is a relationship between, di ba? So, lumalabas yan, yung ano yan, 99.9% okay yan, di ba? So, yung mga ganun. So, okay, any vehicle moves, it will be subjected to minor changes in the forces that act on it and its speed, no? If such a change causes further change that tends to restore the vehicle to its original speed and orientation without human or machine input, the vehicle is said to be statically stable. So that is what you call aircraft positive stability. Okay? So ito, wala pang intervention to Eroplano pa lang, pinalutang mo yung eroplano, gumalaw siya na ganyan, no? Bumalik siya. So, without any, you have a very good design, no? Kasi bumalik. That is why, kasi wala tayo dapat we have to, mga paper plane at saka yung mga glider, dapat nagagawa tayo ng sa little bit design, di ba? So, yun, no? Kasi bata ko sa Canada, yung dinidesign lang, 3D print. Hindi na papel, di ba? 3D print, tapos binabato ganun. So, may kita mo stable. Walang hangin. Hindi, may hangin kasi uminga sila Walang hangin, walang lumilipad, walang movement yung air. Nasa loob siya ng closed gymnasium. So, ihagis mo ganon. So, magsusustain siya sa sarili niya. Kasi kung may malakas na hangin, naka-headwind siya, andaya mo, di ba? Pag ginan mo, akit yun Di ba? So, walang hangin. Tignan mo kung mag-glide siya, palayuan. So, dapat nag-establish ka na ganyan, no? Para solve yung pag-aaral nyo. Okay? If such a change causes further changes that tend to drive the vehicle away from its original speed and orientation, the vehicle is said to be statically unstable. Take note itong discussion na to without human intervention. Aeroplano lang ito. Okay? It is returning to its original position. If it happens, it will move away. No? So that is negative stability. May discuss yan. If such change causes no tendency for the vehicle to be restored to its original speed and orientation, speed niya and orientation, orientation, masyadong rito yung orientation, but orientation here, of course, something to illustrate the original position of the aircraft. Orientation, di ba? Pag orientation kasi ang dami, but the orientation dito is where the airplane is supposed to be. Okay? The position of the aircraft or the orientation. And no tendency for the vehicle to be driven away from its original speed and orientation, the vehicle is said to be neutrally stable. The aircraft has zero stability. For a vehicle to possess positive static stability, it is not necessary for its speed and orientation to return to exactly the speed and orientation that existed before the minor change. No? That caused the upset. It is sufficient that the speed and orientation do not continue to diverge. Diverge, no? Ibig sabihin, hindi siya, marami kasi diverge. Pwede kang nagbago, pwede kang nag-alter, no? At least a small change back towards the original speed and orientation. So, ito yan, no? So, this is the airplane. Okay? Kita nyo, shadowed na siya.
So, nag-pitch down siya because of the disturbance. So, tinamaan siya ng gust. Okay? So, alam natin, gas natin riyan, either be applied natin is 50 feet per second, 35 feet per second, or 15 feet per second. So, ito yung imumove niya. And of course, kung katulad yung bagyo, tumama sa'yo is 185 kilometers, ay wala, di ba? Dire-diretso yan. Kahit stable yung aircraft mo, dikit sa lupa yan, sigurado. So, this is the statically stable. So, meaning, pagka nag-pitch down siya, okay, dito lang tayo, pag tinamaan niya rito, bababa yan, then of course, pag bumaba yan, it will climb. At its own, at its own. Kasi, ano siya, statically stable. So, tinamaan siya, aakyat yan. Okay? Nakita ka na lumipad gano'n, di ba? Pag lipad niya, gumanon siya, then umakyat pa ulit, di ba? Yung mga paper plane. Okay? Ganun na siya, biglang bumaba, umakyat pa ulit, di ba? So, there is a very good design, no? Stability. Okay? Now, we have now statically neutral. Pag tinamaan siya na gas, either be upward or down. Okay? So, upward, downward siya. So, bumaba siya gano'n. Dito na siya nag-settle down. Dito na. Okay? Hindi na siya bumalik doon sa original orientation. This is the orientation. Okay? Nung tinamaan siya, gumanon, umakyat ulit. Okay? Bumalik. But of course, it will make lampas pa. Then babalik yan. Okay? So, statically stable without the intervention of the pilot. Wala pang piloto yun. The other one, nung tinamaan siya, okay, bumaba siya, then lumipad na siya dito, which is not the original orientation. Iba na yung orientation niya. Pag lumilipad siya rito, tinamaan siya rito, dito na yung orientation niya sa ibabaw. Then, statically unstable, dire-diretso na siya. Okay? The same rin niya dito, pag tinamaan dito, okay, babalik. Pag tinamaan dito, gano'n, dito na lilipad. Pag tinamaan dito, kung saan napupunta yan. Diba? So, that is statically unstable. Now, between this point up to that point, that is your dynamic stability. Okay? Dynamic. Gumalaw siya. Pagka gumalaw, yun yung binibilang mo as dynamic. Okay? Static. Pag sinabing dynamic, gumalaw. Kailan ka ba gumalaw? Yung tinamaan ka, di ba? Muminto ka ulit. Okay. Dynamic ka kasi sumunod ka. Okay? But of course, uminto ka rito, dito ka na lumipad, neutral ka. Nung bumalik ka, dynamically stable ka kasi sumunod ka. Nung bumalik ka, that is statically stable. Static. Pero actually, hindi ka static kasi lumilipad ka, dire-diretso pa rin. Diba? It is based on the interruptions, no, of the gas. No? Then the other one is static and stable. Ilan to? Okay, longitudinal stability of an aircraft, also called pitch stability, no, refers to the aircraft stability on its plane of symmetry about the lateral axis. Okay? So, iyan yung tinatawag natin na longitudinal stability. You know, balik tayo sa MCAS, no? So, kailangan maano natin to. Now, yung aircraft kasi is that ito yan. Alam niyo, marami kasi ano to eh. Masyadong malapad yung explanation nito eh. Dito na tayo . So, ito yung airplane. Okay. Then, this is the wing. Okay. So, sa wing niya, meron siyang, this is the thrust line. Of course, no? Thrust line. That is the thrust line. Okay? But of course, meron tayong naka-offset na wing. Right? Meron tayong naka-offset na engine. Yan ang engine. Okay? Okay, this engine, of course, because of the unsymmetry, it will rotate the airplane upward. Okay, ito yan. Upward. Okay, so this will nose up, pitch up, and of course, the stabilizer here will react. And that is what you call trim. Matik yan, Matik yan.
Gagalaw yan. Pagka gumalaw yan, i-counteract niya yung upward force. Okay? So, ibig sabihin, pagka tumaas tong uso na to, kailangan mag-downward force ito. Okay? Para, i-ano niya. Ay, sorry. Pagka pataas to, i-upward force, sorry. So, upward force yan para ibaba niyan. Okay? So, yan ang issue. Now, the problem dito, no, yung 737 MAX, no, ito yung wing. Okay. Ito yung pylon. Ipinorward niya rito. Ipinorward niya yung engine. So, ang laki ng offset, di ba? So, there is a tendency to rotate the airplane upward. Yun. Okay? Now, since this action, these reactions, no? Action-reaction, needs an intervention of the pilot because that is malaki. Malaki yung ipipit niya. Kita mo, ang lapad nung inabot niya. Oh. So, nilagyan nila ng MCAS. MCAS. Okay? So, that is a maneuvering characteristic augmentation system. Ito sa wing, nilagyan nila ng sensor hanggang dito sa nguso ng aircraft. Okay? Meron niya isang nguso na nagdedetermine niya ng angle deflection. Okay? So, yung angle na to, pag iyang umakyat, nag-nose up yung airplane, ibababa ng MCAS. Gagalaw yung horizontal stabilizer. Okay? So, that is to tell na without human intervention or human pilot intervention, kayang gumalaw mismo ng airplane. Kasi dati ginawa nila umokay naman siya. Kusang nagtitrim yung airplane. Pero bakit nila ipinorward pa? Okay? So, maybe they have other solution to these requirements, no? Pero yun nangyari, no? So, may computer interaction sa may intervention na ginagawa siya sa role ng human pilot. Okay? So, yan yung naging error yan, no? But actually, this is not an error kasi hindi naman siya, ginagamit pa rin yung airplane, di ba? So that is a way para ma-address nila yung longitudinal stability. Okay? So ito lang naman binabantayan kasi ikaw, pagka umakit yung uso dito, mag-stall yan. Naka-angle. Pagka dito naman, walang problema yan. Pag dito, dadive ka naman. Okay? Pag gumano ka, bibilis. Okay? Pag bumilis siya, siyempre, related lang yan sa energy. Potential and kinetic energy, di ba? Pagka gumanong ka, you are getting altitude, you are putting up potential energy, di ba? Then too much, mag-stall yan. Pagka dumive yan, what will happen now is that bumibilis ka, so there is a kinetic energy na kuha, di ba? Okay, but of course, you have to accelerate. Okay? Then, pag gumawa siya, kung siya siyang aakyat. Okay? So, tanong, may intervention ba? Wala. Kusang gagalaw yung airplane, no? Kusa siyang gumaganon. Okay? So, yun dapat, no? Now, siyempre, sa design, inaano mo sa, sa papel, no? Then, after that, isa-simulate mo rin. Okay? But there is different, ano ba yan? Different way, no? Para malaman mo kung stable yung aircraft, no? In the papers only, madedetermine mo because there are a lot of calculations. So, ibig sabihin, hindi mo pa siya nilalagay sa simulation, makikita mo na kung statically and dynamically stable yung aeroplano. There's a lot of way, no? Para makuha yan. Kasi sa atin ito, naka-performance. So, we have to study first stability. Okay? Influence of center of gravity. So, again, we have the center of gravity, of course, longitudinal static stability sa
Dito, meron tayong tinatawag na, of course, we have the aerodynamic center. Ito. Actually, aerodynamic center is 1/4 of the chord. Okay? AC is equals to 0.25 of the chord. Okay? And of course, yung CG mo dito. Okay? Center of gravity. Center of gravity, pababa yan. So that is why yung aerodynamic center is the capacity of the wing to produce lift. Yung aerodynamic center is where the aerodynamic forces, no, present on the wing, no. So ito, pagka nag-rotate to rito, the tendency is that magro-rotate siya sa downward, pitch down. Pag yung CG mo banda rito, so this okay lang to, o baba. Pag dito yung center of gravity mo sa likod, yung rotation nito, kasi dito yung aerodynamic forces eh. So aerodynamic forces, ano yan? Yan yung karakteristik ng airfoil para umakyat. So dito siya, okay? So ito, tail heavy yan, tail heavy, ito, nose heavy. Yan yung term na ginagamit. Pero sa sa atin, sa engineer, tatawag natin yan rotation or moment, no? Pero sa common na tinatawag, sa liparan, tinatawag to, nose heavy siya. Kasi bumababa. Bumababa, nose heavy. But the problem here is the position of the center of gravity. Pag yung center of gravity, most forward, nose heavy ka. Pagka most after, tail heavy. Okay? Pag ito ang mabigat, huwag ka mag-tail heavy, no? Mag-nose heavy ka na, huwag ka lang mag-tail heavy kasi mas mahirap kontrolin yung tail heavy kaysa sa nose heavy. Okay? So, yan. So, mas maganda pa na yung center of gravity mo nasa unahan ng aerodynamic center at yung center of gravity mo dapat huwag sa likod ng aerodynamic center. Tanong, paano natin sir mangyayari na ganyan? Paano natin ma-maintain yung CG? Meron niya tinatawag na CG range. Ha? Ito yung CG range niyan. Okay? Na anywhere here, dapat nariyan yung center of gravity mo. Malapad yan, kung minsan 5 inches yan eh. Okay? Kahit saan riyan, basta pumasok ka riyan, safe ka. Ito yung nose heavy, tail heavy. So, pag ikaw pumasok rito sa range na to, okay ka. Walang problema yan. No? Kasi this is what you call CG range. May range siya, no? Hindi yan specific na tinuldukan hanggang dito wala, no? Meron niyang movement. May movement, okay? Para sa barko, di ba, merong ballast, no? Meron rin yan tinatakbuhan yung center of gravity nila, eh. Hindi. Pero doon, iba eh. Kapag mabigat dito, may tumatakbo rito tubig, di ba? Pag may mabigat dito, tumatakbo yung tubig sa kabila. They call it ballast. Sa atin, wala niyan. Walang ballast. Yung malupit, di ba? Walang ballast. Tanong, ano yung ballast natin? Siyempre, yung ballast natin is yung fuel. Kasi yung fuel natin sa bigger airplane, sa wing, meron siyang fuel. Sa tail, meron siyang fuel. Okay? So, the other thing is that this wing will also bend. Magbe-bend yan because of the torsion that will be produced by the rotation. So ito, kapag pagka pumihit ka rito, laliman pa natin yung explanation nito. Pagka pumihit ka rito, what will happen? Magkakaroon ng torsion itong wing. Pagka nagkaroon ng torsion to, magkakaroon to ng twisting. Mag-twist yung wing. Okay? So, mag-twist siya, what will happen? Sa rotation niya, magkakaroon pa niya ng increase ng angle of attack. Kasi mag-twist siya eh. Okay? Pagka papunta naman dito sa harap, mag-twist siya downward, negative angle. Okay? Positive angle, negative angle naman rito. So what will happen? Dadive lalo yan dito. Okay? Take note ha. Yung wing natin, cantilever yan. Nakabitin yan. So pagka tinamaan yan, umakyat yan, tendency niyan, nag-twist yan, mag-twist pa rin. No? Pag yan, kunyari, nag-angle ka, nag-twist pa siya. So, additional angle yan, di ba? So, aakyat pa yan. Aakyat pa. Okay.
So, yung possibility of stalling, mag-stall ka, so nariyan. Okay? So, iyan inangatan natin sa aircraft. Kaya yung longitudinal stability, yan yung pinaka-importante na kontrolin sa aeroplano. Okay? Yung sideways, wala nang problema yan kasi, balance naman yan. Tignan nyo. Kung ano yung nasa dito, iyan din yung nariyan, di ba? Pero pag tinignan mo rito, yung narito, iba ang nariyan, di ba? So, magkaiba. So, ito ang binabantayan, yung longitudinal stability. So, that is the center of gravity. Now, wala pa tayo pala tinatawag dito na centroid. So, yung centroid. Kasi yung centroid kasi ginagamit yan sa structural analysis. Hindi tayo masyadong gumagamit ng center of gravity sa structure. Kasi sa structure, ginagamit natin centroid. Kasi yung centroid, kunyari ito, cross-section cross-section yan. Yan, cross-section. Kukunin mo yung centroid, siyempre dito centroid. Meron ka rito moment of inertia or the second moment area, moment of inertia. Now ito, pag ito nag-twist pag ito nag-twist, o kaya ito nag-bend, papunta roon. Okay? The one that is resisting the bending and twisting of the structure is the second moment area or the moment of inertia of the cross-section. So dito, may tatawag tayo na centroid. Sa longitudinal stability, ginagamit natin center of gravity, which is, of course, influenced by the weight of the aircraft. Okay? Diyan siya nakakonsentrate. Okay? So ito, makikita nyo, may moment of inertia tayo. Ginagamit rin yan. But of course, this is for the structure. Kasi as I've said, the moment of inertia is the one that will tell the resistance of the structure to bending and torsion. Torsion is twisting, di ba? So, yan. So, yan na. Na-explain niya. Okay, so this is, of course, that is the movement, okay? So, this is now your aerodynamic center, okay? This is the CG, so mag-rotate siya papunta roon. So, of course, pag nag-rotate yan, all you have to do is to follow up, upward. So, this is what you call trim. Now, yung trim na to is not actually putting up a control surface to counteract the rotation. It is the airplane that will trim itself. Nagtitrim siya mag-isa. So, siyempre, isipin mo, paano magtitrim yan? Because there is an action-reaction. No? If there is an action, there is a reaction. Now, yung aircraft mo, wala pang tao yan. Pagka lumipad yan, pagka tinamaan siya, automatic siya, nagko-correct. Di ba? Yung stability, ba? Pagka tinamaan siya, kusa siya magko-correct. Pag tinamaan siya rito, kusa siya magko-correct. Okay? Without intervention pa yan. Wala pang intervention. So, ikaw, kung nakasakay ka, lumipad yan, paglipad yan, tinamaan yan, may kita mo, without doing something, bumabalik siya. Okay? So, that is stable. Siyempre, talo na naman, paano yun, sir? Malay mo sa'yo, basta hindi sa'yo mo dapat ganyan. Babalik at babalik ka dapat sa position mo without the intervention of the human pilot. Okay? So, yun, di ba? So, ang laking, ang laking problema, di ba? So, kailangan bumalik. No? Kaya iba, di ba? Sabi ko, kailangan meron tayo niyan dyan eh. Kasi yung isa yung school diyan sa pinag-judge ako doon sa wala eh. Lang kwento eh. So, hindi kasi pa lang kasi sila nagsisimula. So, kung ano pinagagagawa nila ron. Kasi dapat i-consider mo yung weight, i-consider mo yung yung stability niya. So, yung iba pagka ganun eh. Pag akit ganun, okay na umakyat eh. Pag bato, umakyat. Kaya lang, pagbawi niya, dire-diretso na sa lupa. Dapat yung pagbawi niya, akit ulit siya. Merong ganun eh, na pagka pinalipad mo, meron pa nga gumagano, bumabalik eh. Di ba, meron bumabalik, no?
So, yun yung matindi. Then we have the neutral point, okay? So, we have the longitudinal dynamic stability that is then of course this is the pitching, no? So, we have this one. This is statically stable. We have neutral. Then we have unstable, okay? Statically unstable. Then, of course, this is another one. No? Longitudinal static stability influenced by the position of thrust line. Okay. So, yung thrust line naman, let's say, kasi yung center of gravity mo kasi either be yung thrust line mo is the thrust, no, that is being produced by the, ito yung thrust line, no? Okay. So, ito yung center of gravity mo. So, what happened now is that kung ito yung thrust line mo, it will rotate downward. Okay? But of course, may kita mo rito, malalapad to. Malalapad yung stabilizer niya, especially mabibigat na aeroplano. Then this one for commercial, no? So we have here, okay, thrust line niya, yan, nasa ilalim mo. Nasa ibabaw yung CG, so what will happen? It will move upward. Okay? So placing of your thrust, no, will also influence the rotation of the aircraft. So yan ang babantayan. Kaya sabi nila, dito ko na ilagay sa thrust line, di ba? Katulad nito, nasa thrust line, no, stable eh. Kung saan yung thrust line niya, naroon yung aircraft, yung propeller, di ba? So wala problema. Paano yan kung naka-offset katulad ito mga ito? Di ba? Then we have the Dutch roll, no? Ipapakita ko na rin Dutch roll sa inyo. Dutch roll is a type of aircraft motion consisting of an out-of-phase combination of tail wagging and rocking to side. That is directional stability, no? Lateral and directional stability. So ito yan. Lumilipad ka ngayon, then nagyo ka. Nagyo ka rito. May kita mo, kung titignan mo, itong surface na to nawala, di ba? Ay, hindi nawala. Lumiit, di ba? Ito lumapad. So, pag nagyo ka rito or directional mo dito, lumapad to, the tendency nito is to produce much higher lift. Right? So, pag nagyo ka, ito, mo. Pagka gumanong ka, magyoyo yan. Right? O ito. Pagka dineflect mo rito, the tendency is the buntot, no, will go here and this will be exposed. Right? Ito tumago. Since exposed ito, what will happen? This will produce higher lift than this one. Okay? So, pag ano mo, umarap ka rito, at the same time, nag-roll. Okay? So, that is the directional stability. And of course, we have the lateral stability. By lateral, yan o, umakyat. Okay? Okay. Directional stability. Then, nagkaroon ka ng lift, umakyat siya, bumaba yung kaliwa, no? And that is your lateral stability. Lateral, no? So, lateral meaning you're rotating sa longitudinal axis. Okay? Yung directional, nagro-rotate ka sa neutral axis or vertical axis. Okay? So, again, pag ganun mo, na-expose yung kanan, nag-produce ng lift, so magro-roll yung aircraft. Okay? So that is why we produce swept back. So balik na naman tayo. Swept back yung naka-atras yung pakpak. Okay? Okay? To, of course, to counteract the possibility of a Dutch roll. Tawag pala rin Dutch roll. So pag ano niya, nagda-Dutch roll siya. Okay? May example nito. Okay. In aircraft design, Dutch roll results from relatively weaker positive directional stability as opposed to positive lateral stability. So, yung issue nga rito, kita mo to naka-perpendicular siya, i-atras mo yung pakpak, i-atras, okay? I-atras mo ng konti. Kasi, katulad dito, ang lakas dito. Kasi naka-perpendicular siya, perpendicular, sa hangin, okay? O paano yan kung i-atras mo to? I-atras mo yan.
So, kain-kain. The problem, pag inatras mo yan, pag inatras mo yan, the tendency, lalaglag naman yung lip mo. Pagka lumaglag yung lip mo, magsisink. Magsisink yung aircraft. So, usually, pagka nag-swept back ka, swept back mo yung wing, nakaganon, malakas yung power mo. Malakas yung power. Kasi kung katulad dito, ganito kaliit lang yung ganito yung aeroplano mo, tapos swept back mo to, pagka ito, pag nagyo siya, makikita mo, nagre-reduce siya ng altitude. Okay? Then, magro-roll siya pababa. Okay, swept back. Pagka mo sa kaliwa, not sufficiently pipoproduce ito, nakatras yung pakpak. What will happen? Bababa yan. Pero, certain lift will be produced also to roll the aircraft. But it will not maintain its position or tawag kanina, its orientation. Hindi siya mananatili sa orientation niya or sa position niya, bababa siya because although there is a lift, there is a loss of lift. Okay? Because of the configuration of the wing. So, yun. So, ang dami, di ba? So, ito yan. So, ito, we have now this one. Okay? Nose pull, the right, no? So, we have more lift, more drag. So, dihedral, okay? Dihedral effect. Okay? So, dihedral, naka-atras. Okay? So, ito yung dihedral natin, no? Okay? So, kumanan siya. But of course, the effect here is that more drag. Okay? And of course, because of this configuration, itong configuration na to, this will produce lift but a little bit, no? Unlike ito, ang lapad, Ang lapad, di ba? Talagang, naka-dikanto siya, okay? Naka-perpendicular siya. Okay, so for that, it will be corrected by rudder. Okay, ikino-correct mo na rudder, okay? Para pumihit siya pag saan ba yung natin? Okay, ito yung Dutch roll. Okay. So, ito. Kunyari, humarap ka rito, pagharap mo, nakaano yan, So, magro-roll ka rito. So, pag na-roll ka, it should be corrected automatically by the rudder. Okay? Kasi ito, hindi mo naman pwedeng gamitin to Kasi sabay yung pag ganun lang yan, no? It's either be gumanon yung aircraft, gumanon. So, ito pa rin yung lalaban din, yung rudder natin, no? So, para bumalik siya. Okay? So, ito siya. Okay? So, this is the Dutch roll. So, pag ganun yan, there is what you call dump. Dinadump niya yung motion. So, pag ganun yan, gumanon siya, umakyat, nag-roll. Okay? Nag-roll siya. Yan, sobrang roll yan. Nag-roll siya rito. Then, because of the rudder, binalik mo, the tendency, gumanon yan, ito ngayon yung umano, then gumanon, then gumanyan, then gumanon, then gumanon, then gumanon, then gumanon. Okay? So, ibig sabihin, you have directional and lateral stability. And this aircraft will tend to roll. Now, yung issue rito is that the airplane will dump the motion. Okay? Kusa siyang kasi di sa control surface may tatawag na trim tab. May trim tab pa yan, no? So, kusa siya nagtitrim. Yung trim niya is that para siyang para sa inertial load. Kapag pumunta rito, nagde-deflect siya sa opposite para ibalik agad. Yun yung trim. Okay? So, opposite direction. Although, hindi masyado malapad, but it will, of course, lightly dump, no? So, pag ganun yan, pag di ko, umakyat, so the tendency, kumanong ka, but of course, you have the rudder, ibabalik mo siya, then the tendency, ganun na naman. Ganun. So, okay? So, that is a Dutch roll. Kaya kita nyo, pagka, di ba, may ginagawa, sige, mag-execute tayo ng Dutch roll. Pero pagka nag-Dutch roll ka, it should be high altitude. Huwag ka magda-Dutch roll na 500 feet. No? Okay lang kung jet, no? Pero kung
Kung trainer airplane, wag. Umakyat ka muna ng altitude, no? At least 1,000 feet or more, then you execute a Dutch roll. Anyway, you will not have a Dutch roll naman sa baba, di ba? Because once bumaba ka ng altitude, ibig sabihin lalanding ka na. Huwag ka na mag-maneuver pa, di ba? Dire-diretso na yan. Shoot na yan sa runway. Okay, so ito, that is a Dutch roll. Okay, so yan. Okay, ay, gumagalaw. Okay, ayan. Okay, so yan. Okay. Front view lang kasi. Okay, pero yung ano natin, ito ano to, naka-swept back. Okay. Naka-swept back. Ganyan na siya. Losing altitude and the same. Pero ito, hindi to losing altitude kasi galapad o ang lapad niya. Okay. Galaw. Ayos. Okay, we have the Dutch roll dumping techniques. No? Ito. So, ito ngayon, kusang dinadump ng ano, just to show you how it is being done, no? For the airplane. Kusang nagdadump siya, pumipihit yung ano, ito. You can see, no? The rudder or the yoke, no? Is correcting, okay? Correcting the position of the airplane, no? Because of the Dutch roll. Nagkaan siya. Kaya kung bibitawan mo, kusa siyang gumagalaw. Okay? So, kung dito siya, gagalaw siya, papunta ron. Okay? Without the intervention. Kusang gagalaw. So, ibig sabihin, the inherited performance based on the design of the aircraft, yun, binibigay niya. Okay? So, dito, using instrument. So, if there are any other movement, of course, makikita mo sa instrumentation niya, especially yung gyro. Gyro, yung sa horizontal. Okay? Artificial, ano ba daw? Positioning. Okay? So, yan tayo. So, wala na. Okay, so next meeting, abutin natin yan yung range and endurance, tapos sa take-off, yung mga TODA, hindi yung tricycle TODA yung ano, take-off distance available, mga ganon. So, i-discuss ko rin yun kasi based on performance. Tapos yung rotation, di ba? Kaya makakarinig kayo, rotation. Ibig sabihin, pag sinabi rotation, ibig sabihin increase power. Increase power. Nangyari yan during the, yung mga Stratos na, na propeller. Yung mga bomber, di ba? Pagka inahabol na sila ng fighter airplane, no? Di ba, umaakit sila ng mataas. Sabi ng, ng piloto, rotate. Ibig sabihin yung propeller, bilisan mo, i-rotate. So, para umakyat, di ba? Then, pag-akit ng malalaking aeroplano noon, siyempre, wala nang oxygen. Ang taas Di ba may mga baon silang oxygen? Okay? So, magkakarga na sila ng oxygen. Yung mga airplane na maliliit, hindi makaakyat, di ba? Abot niya yung absolute ceiling. Okay? So, pagka gumanon siya, narayan yung aircraft, ang taas, hindi niya na kayang akyatin di ba? Kasi kung umakyat ng Stratos, no, let's say umakyat ng 36,000 feet yan, ito maliliit na aeroplano na fighter, yung mga single engine, hindi na makaakyat ron, hindi makasampa, di ba? So, pagka gumano, hinahabol niya na lang ng bala, di ba? Hinahabol niya ng bala, gano'n. So, iyon, no? So, those are the different, Okay, so, I think we have to cut short, no? Anyway, it's almost time then. Haba pa So, then we'll continue next week. So, sa tingin ko, ilan pa ba ang meeting natin? So, mga 3 pa. So, we can cover that, no? I-cover natin lahat yan. So, siyempre, stop presenting na tayo. Sa next meeting, na tayo? Puro malalaking aeroplano, passenger
basically kasi nakuha na natin sa small airplane, nakuha na natin yung basics niya. Then afterwards, yung hanggang finish line tayo, puro bigger airplane yung example na natin. Okay? So anyway, the bigger airplane will also react, the same reaction, but of course, but sophisticated. Kasi iba yung iba yung galawan ng malalaki eroplano kaysa ng maliliit. Okay? So, yun. And of course, you have to lifelong learning. Yung nakaraan, di ba, nagpalipad si Elon Musk, di ba? Ng rocket. So, you check also that. Nabago na, grabe. Yung rocket nung, pag-alipad yung rocket, nawawala di ba? Ngayon yung rocket niya, nabalik Bumabalik, lumalanding po balik, di ba? So, noong kasi pag-lumipad, dala-dala yung probe. Yung probe, yung payload. Paglabas niyan, yung booster nahulog na sa tubig, di ba? Nire-retrieve nila yan. Pagka na-retrieve nyon, kasi nakita ko na sa Smithsonian, no? Actual, no? So, stainless Hinugasan yon. Okay, hinugasan. Kasi siyempre nalublob sa dagat Then of course, dinideploy na yan doon. Yung iba naman, yung second stage, naiiwan na rin sa debris na siya, kalat na. Sabi ko sa inyo, daming kalat sa ibabaw Kasi accordingly, 11,000 nakakalat na na satellite. How many is functioning? How many are garbage, debris? So debris siya, So, di ba yung China, yung space station ng China, di ba, nabangga ng may tumama na debris, di ba? So, yun, kaya sila na, stranded, di ba? And one more, yung glass nila, the windshield nag-crack, di ba? So, maybe it was heat, So, yun yung mga, marami, very, marami ng debris riyan sa area na yan. But of course, the debris is, of course, the one that is nearer the Earth, Kasi dito sila nag-orbit, di ba? I doubt kung doon sa malayo, punta natin sa malayo, may debris pa, di ba? Pero mayroon doon bato, maraming meteor doon na mga asteroid, umiikot doon, So, mas mabibigat yon na babangga sa iyo, okay? So, gano'n, Then, second stage, okay? Second stage, then first stage, yung first stage, release, Nag-orbit siya, pag-orbit niya ganyan, namatay na yung apoy, di ba? Kasi nag-orbit. Siyempre, wala nang hangin gaano yun. Okay? And hindi na ginamit yung oxidizer. Then release. So, pag-release ng payload niya, yung payload niya, yung satellite. Okay? So, pag na satellite, umano siya, nahulog. Okay? Nahulog siya dahan-dahan hanggang pumasok siya sa atmosphere. Pagpasok niya sa atmosphere, kikita mo, nag-may shockwave yung likuran niya, hindi siya dumayog na papunta riyan paatras, okay? Yung likod niya may shockwave formation, ang dami. Okay? Then afterwards, nung papasok siya, nag-ignite. So yung malupit, papasok siya nag-ignite, di ba? Now yung construction nung exhaust, hindi pa masyadong pinakita pero nakadalis ko paano ginawa yung exhaust nozzle, So, para siya may housing, dito yung exhaust nozzle nasa daw. Kasi may camera sa taas So, dito siya, 7 exhaust nozzle, yun gumagalaw. So, pag gumagalaw siya, pag nag-tilt siya rito, sisipa dito para ibalik siya. Okay? Then, kusang bumalik, di ba? Lumading mag-isa yung rocket. Okay? So, yun. So, paano ma-explain yun, di ba? So, yun ang yun ang mga latest ngayon, di ba? So, the technology now is very, it defies, Yung sa kasi action-reaction, yung sa carrier naman, yung pagbato ng pagkatapult. Dati ginagamit is steam, di ba? 1:1 yun. Whatever the action, there is the reaction. Bakit yan? Electromotive force na, di ba? Magnetic na yung ginagamit. So, sa tingin mo ba parehas?
So, ang dami na, no? Ang dami ng changes, no? But that is, as I've said, that is a solution to the requirements. Hindi problema yun eh. Kasi na-solve niyan. Yung ginagawa na lang ngayon is to develop to. Ine-enhance na lang. So, you have to put solution to enhance the product. Okay? So, ganun-ganon. Eh, tayo, ano pa eh, puro flood control pa rin, di ba? Yung iba na titira eh. Tayo, naubos na yung time natin sa ganyang ano, sa ganyang issue, di ba? Okay. Ano pa ba? Marami ng ano eh, di ba nag-advance na lahat tayo? Oo, ewan. So, nag-advance na yung iba tayo, disadvantage. Okay, so I'll check the